Mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily morning devotional. It's January 6, entitled Great Master Artist. Sabi sa Matthew 16:29, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of this. Christ taught his disciples that the measure of divine attention bestowed on any of God's work is proportionate to the rank which that object occupies in the scale of creation. The little brown sparrow, apparently the most inferior of birds, is watched over by Providence. Not one falls to the ground without the notice of our Heavenly Father. The flowers of the field, the grass which cloths the earth with verdure, all share the notice and care of our Heavenly Father. Dito makikita natin na itinuturo po talaga ni Kristo sa kanyang mga alagad kung papaano alagaan at pansin ng Diyos ay umaabot sa lahat ng kanyang nilikha. Paano alagaan ang kanyang mga nilikha mula sa pinakamalaki hanggang sa tila pinakamaliit at hindi mahalaga sa paningin ng tao. So sa halimbawa po ng munting kayong mangging maya, pinapakita ni Kristo sa kanila na kahit ang ibon na itinuturing na mababa o karaniwan lamang siya, ay binabantayan ito ng Diyos. Kaya bawat mga bagay na nakikita natin sa ating paligid ay napakalaking halaga po ito sa mata ng Panginoon. Kaya kailangang alagaan po natin ang kalikasan, ang bawat ibon at bawat ulap na ating nakikita ay ito'y napapansin ng Panginoon. Kaya nawa maging responsable po tayong bantayan ang kanyang mga nilikha dahil tayo po ay pinagkatiwala nito mga kapatid. So, yung mga bulaklak sa parang at mga damo na nagpapaganda ay nagbibigay buhay sa lupa. Ito sila ay tumatanggap ng kanyang pansin at pangangalaga. Sabi dito, behold the fowls of the air, Christ said, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of this. Kung makikita mo ang bawat nilikha ng Panginoon, ito'y napakahalaga sa Kanya. Hindi sila ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatanim ni nag-aani, pero inaalagaan sila ng Panginoon, hindi sila na problema sa kanilang kakainin. Tayo, mas mahalaga tayo sa lahat ng mga bagay dito sa mundo na Kanyang nilikha. Bakit tayo nangangamba sa ating mga kakainin at sa ating susuotin? Napakakonti ng ating pananampalataya. Kaya kung tayo ay nangangamba at nalulungkot, tingnan natin ang mga ibon sa himpapawid at tingnan natin ang mga bulaklak sa paligid. Tingnan natin ang mga liryo sa parang kung paano sila na lumalaki. Na kahit si Solomon sa lahat ng kanyang karangyaan ay hindi nakasuot ng tulad ng isa sa mga ito, mga kapatid. If the lilies of the field are objects upon which the great master artist has bestowed care, making them so beautiful that they outrival of the glory of Solomon, the greatest king that ever wielded a scepter, if the grass of the field is made into a beautiful carpet for the earth, can we form any idea of the regard which God bestows upon humanity, who was formed in His image? So, kung ang mga liryo sa parang ay mga bagay na pinagtuunan ito ng dakilang artist o dakilang tagalikha nito mga kapatid, ginawang napakaganda ang mga bulaklak, ang mga ibon na nalalampasan pa ang karangyaan ni Solomon, ang pinakadakilang hari na humawak ng setro, kung ang damo sa parang
ay ginawang magandang alpombra para sa lupa. Maaari ba nating maisip kung gaano ang pagpapahalaga ng Diyos sa sangkatauhan na nilikha niya na ayon sa kanyang larawan? Kaya atin po itong pagmuni-munihan kung gaano tayo kaimportante sa kanyang paningin, na hindi niya nais na tayo mapahamak kundi magkaroon ng buhay. Kaya makipagtulungan po tayo mga kapatid. Huwag tayong malungkot. Kaya sabi pa dito, God has given human beings intellect in order that they may comprehend greater things than these beautiful objects in nature. He carries the human agent into a higher department of truth, leading the mind higher and still higher and opening to them the divine mind. And in the book of God's providence, the volume of life, each one is given a page. That page contains every particular of his history. Even the hairs of his head are numbered. God's children are never absent from his mind. Napakaganda mga kapatid. Na kahit kailan hindi niya tayo kinalimutan, gaano man tayo kasama, gaano man tayo kamakasalanan, binibigyan niya tayo ng katalinuhan, ng kaisipan, upang tayo ay makaisip ng mga dakilang bagay kaysa sa mga magagandang bagay na nakita natin dito sa nature, dito sa mundo. At ninanais ng Panginoon na gawin natin yung pinaka-the best natin gagawin para makaalam ng tunay na katotohanan, yung na malakaran ang katotohanan ito, upang ang ating pag-iisip ay maituon natin sa mga makalangit na bagay. At ito'y magbubukas sa atin sa mga banal na pag-iisip. At ang libro at ang aklat ng pagtatakda ng Diyos, ang talaan ng buhay. Bawat isa ay binibigyan ng isang pahina. Ang pahinang iyon ay naglalaman ng bawat detalye ng kanyang kasaysayan. Ano ang nais mong isulat sa aklat na ito? Maging ang mga buhok ng ating mga ulo ay naibibilang niya. Kaya tandaan natin na tayong mga anak ng Diyos ay kailanman ay hindi nawawala sa kanyang isip. Tayo ay laging iniisip ng Panginoon. And though sin existed for ages, seeking to counteract the merciful tide of love flowing from God to the human race, yet the love and care that God bestows upon the beings He has created in His own image has not ceased to increase in richness and abundance. He crowned His benevolence by the inestimable gift of Jesus. At nung dumating na nga ang kasalanan, hindi ninanais ng Diyos na ang pag-iisip tungkol sa kawalang hanggan ay lubos tayong lamunin at maging dahilan upang hindi natin magampanan ang mga tungkulin sa buhay na ito. Kaya minsan nakakalimutan na nating maghanda sa panghabang buhay dahil nakatuon tayo sa mga walang kwentang bagay dito sa mundo. At hindi ito mangyayari kung ating sanayin ang ating isipan na pag nilay-nilayan ang mga bagay na may kaugnayan sa walang hanggan at isama ito sa ating mga gawain araw-araw. Dahil ang pagninilay sa mga katotohanang walang hanggan ay hindi magpapawalang kakayahan sa atin sa pagtupad ng ating mga tungkulin sa buhay na ito. Sa halip, ang lahat ng kapaki-pakinabang na gawain at pagsisikap sa buhay ay mahayag sa atin bilang napapalibutan ng banal na bahaghari ng mga pangako ng Diyos. Napakaganda mga kapatid. Nagbibigay sa atin ng inspirasyon para mabuhay at maihanda tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya wag natin kakalimutan na magampanan natin ng may katapatan ang kanyang tungkulin, ang kanyang gawain sa atin. Kaya ang ating further reflection for today's devotional, if God cares so much for me, why do I allow the cares of the world to worry me? Ito yung tanong. Kung ang Diyos ay minamahal niya tayo at inaaruga niya tayo so much for us, bakit pa ba natin hahayaan na magalumihanan at mag-worry tayo sa mga bagay nandito sa mundo? Kaya nawa sa ating pag-aaral ay atin pong ituon ang ating pag-iisip sa makalangit na bagay. At wag na po nating isipin ang mga problema na
ating kinakaharap ngayon. Ating saliksikin ang ating mga puso kung namumuhay ba dito si Kristo. At napakaganda sa pakiramdam na may relasyon ka sa Panginoon. Yung personal commitment mo sa Kanya ay patuloy itong lumalago sa buhay mo. Patuloy kang lumalalim yung pag-ibig mo sa Kanya. Patuloy mong nakikilala siya at patuloy mong nalalaman na tayo ay makasalanan, nanghihina at kailangan natin siya. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig sa umagang ito, and God bless.